Okay, so tuloy natin yung last natin. Diba? No? Dito na ako sa aking dito na ako sa loob ng Microsoft Visual Plus. Sa sala natin, ayan, meron tayong dalawang BDF. So may laman na ng 6 yung record niya. So para makita yan, activate mo muna yung database, use to. Tapos pag directory ko yung app, pag bin-browse ko yan, so ito yung 6. Okay? Sila. Yung sample natin ng session number 2. Next. Tignan natin yung program na nagawa natin. So, isa pa lang, no? Isa pa lang yun. dir asterisk.prg. Yan. So, isa pa lang. Itong intro. So, tignan natin yung laman, yung code ng intro. Audicom intro. Ayan. Okay? Ito yung laman ng intro. So, medyo naka-remarks lang yung yung replacement para yung mga sample entry natin hindi ma-save sa database. Tignan natin kung anong itsura ng intro natin. Command, do nothing. Do nothing or do ano? Hindi yun, yung pangalan ng program natin. Ulit ha, directory ko ha. .prg. Npro, no? So, yun yung i-run natin. Yung pangalan ng PRG. So, i-run, do Npro. Okay? Enter. So, ito yung itsura ng Npro natin. Ito yung nagtatandaan nyo. Wala pa siyang checking, no? So, lagay lang ako ng student number, ACT-A12-2025. Tapos, gawin natin ang mga pangalan. Kasi, si Balbuena. Ano? Albuena. Pangalan niya ay Buena. Name D. Yan, no? Magpapasay siya. Okay, so Buena ay Pasay. Papanganak lang niya noong last December 31, year 2000. Ngayon, isang 20 sa East, no? At ACT siya, no? Okay? Pag-enter ko yan, magluluting tayo. So, ito yung looting natin. Pag yes, mag-play, willing ng bagong entry. Pag nag-no, exit. Okay? So, pag nag-yes tayo, hindi siya ng bagong entry. So, yun yung flow ng program natin. Intro. So, mag-ulit ako kunyari, ACT-1-2025. Lagay natin si others. Si others. Ang pinito, others. Okay. 40HERS. Anong pangalan? 44. 44 others. Ang tanda ko na 26. Kasi ka nga, Miss Balbuena, no? Pag-ano sila? Pasay. Pasay City. Jail. Ayan. So, ayos November 7, year 2000. 2025. Course ACT. Enter. So, tama yung flow. Pag nag-no, dapat
i-clear, mag-exit. So, no. So, pag-clear ka, mag-exit. So, paano nangyari yung ano yan? May question pa kayo sa looping? Yung yes or no? Wala. Ito yan, no? Ating sa ilalim. Yan, no? Para ma-implement yung looping, kailangan mo natin ng isang variable. So, pinangalanan natin siyang sagot. Nideclare ka ng isang variable, no? Ang pangalan ng variable ko, sagot. Ano siya? Ang data type niya, character. Only accepting one character. Kaya ang declaration niya, sagot equals space, open parenthesis, 1, close parenthesis. So, prompt ako sa screen. So, itong prompting na to, magkasama na yung get, saka yung save. Kaya ang syntax niyan, at row colon, ibig sabihin, at row 15, dun sa screen, at colon 30, display niya yung string na may ilalagay ka pa ba, no? Bibigyan niya ng option lagi yung user. Kasi kung aalisin niyo yung YN, tapos nagtanong, may ilalagay ka pa ba, kung ikaw yung gagamit ng program, hindi wala ano yung entry mo. So, dapat lagi may option. So, dito, nilagyan natin ng option yes or no, Y or N. Tapos, sinunod na natin yung get syntax, no? So, yung get, hihingi siya ng entry from the user, tapos ilalagay niya sa variable sagot. Kaya dapat naka-declare yung sagot sa ibabaw bago nyo gamitin yung variable. Kasi kung alisin yung sagot dyan sa ibabaw, ilalagay niya sa ibang position, pag nag-get ka, sasabihin sa'yo variable not found. Kasi hindi nyo pa declare. So, tandaan niyo yung position ng mga variables nyo. Bago nyo gamitin, i-declare nyo muna. Sabihin jowa mo, mag-declare muna kayong dalawa. Yung pwedeng sabihin jowa mo, hanggang hindi niya alam, no? Kailangan naka-declare. Okay. So, next. Read. So, bakit may read? Every time na meron kayong get, lalagyan niyo ng read. Ngayon, bakit dito sa ibabaw? Dito sa portion na to. Nakasok ka ba? Ha? Mic ko, sir. Hindi ako naririnig ng mga bala, nakasave naman yun. Naka-off ba? Naka-off? No? Tanong mo kung narinig. Narinig yun na ako, mga kapatid. Opo. Narinig yun na. Okay na, sir. Ayan. Hindi na lang, nakasave, no? Hindi. Babago settings ng camera. Pag nagalaw yung cable, ibabago. So, hindi na, no? So, anyway, yung mga hindi nyo narinig, panoorin yung video. Ando din yung So, ang next natin, Nag-mute ka, sir eh. ang tanong dito, bakit dito yung ginawa ko dito sa part na to, nag-get muna ako ng nag-get bago ako nag-read. Pwede rin yun. So, kaya ako nag-get ng get dito, no? Bago ako nag-read. Kasi kung lalagyan ko ng read after every get, hindi niyo makikita yung next question. Yung next na hihingin. So, sa screen, pinalalabas natin na dapat nandun lahat yung hihingin, naka-display. Kaya dito ako naglagay ng read. Kaya dito naman, no? Pareho lang yun. So, nag-get ako. Ay, electric fan. Patayin ko na, sir. Huwag mo na patayin, sir. Huwag ka. Okay na ba? Sige, sige. Ano na lang, Stable. Anyway, pag nakabit yun, Hard naman tayo. hindi na rin kayo dyan. Ha? So, pwede rin akong mag-get. After ng get, read agad. So, kung ano yung require ng system nyo, yun ang gamitin nyo. So, dito, meron ba kayong katanungan sa if, else, and if? So, ang if, kailangan may condition, no?
So, dito parang sinasabing if sagot is equal to capital letter Y. Kung ang laman ng sagot ay malaking Y. So, kung true yan, gagawin niya itong loop. Kung true. So, pero magkailan magiging true yan? Depende dito sa get sagot, yung in-entry ng user. Ngayon, kung hindi Y ang in-entry ng user, matik, false yun. Kung false yan, gagawin niya yung nasa ilalim ng else. So, sa flow ng system natin, pag nag-no, i-exit lang siya. Kaya may exit doon. Tapos, and if. Ngayon, kailangan niyang mag-implement ng end-do kasi meron kang loop. Yung loop ang nagsasabi, yung end-do, tsaka yung do-while, yun yung nagsasabi kung saan babalik yung system, yung program, pag nag-loop ka. So, pag nag-implement ka, Patay mo na lang yung camera, sir. yung Yung mic na lang. Mic na lang. Sir, nawawala ka, sir. Nandito lang ako. Nandito lang ako, no? Sir, nakamute. Nakamute ba? Gali, ah. Sir, saan ka napunta na, sir? May kumakontra eh, no? Di bali. Ayaw niya ituro. Ayaw ituro eh. O, ayaw eh. Ayaw. Sir, blink twice to need help. O, yan na. Dinig nyo na ako. Ha? Yun, naturo ka rin sa wakas. Sir, nawala ka na sa momentum, sir. Talaga na eh. Hindi, andyan lang yan. Yan, o, diba? O, yan, diba? O, yan na ulit kami, o. Nagmimerienda lang kasi kami. Palapit na palapit. Nagmimerienda lang kami. Okay? So, buksan ko na ulit yung program. Ayun na. Ayun na. So, yung if, partner niyan else saka and if. Hindi ka pwedeng maglagay ng if nang walang else at walang and if. Magkakaroon niya ng nesting error pag niran. Hindi pwedeng maglagay ng if tsaka else lang, walang and if. Tatlo yon, no? So, yung if ang magsasabi kung saan sa yung if ang magbibigay ng condition. Na, kung ang condition ay true, gagawin niya yung next line after ng if. Kung ano yung mga lines na nandyan. Sa case natin, isa lang yung line na nandyan, pero pwede nyo pang dagdagan yan. Na? Pwede nyo pang dagdagan yan. Ngayon yung else, i-execute yung else kung yung condition dito ay false. Kailan magiging false yung condition? Kung ang laman ng sagot ay hindi Y. Hindi capital letter Y. So, i-execute niya yung next line after ng else. So, sa case natin, that is yung Monroe. Exit. No? Now, after executing yung true or yung false condition, ang exit niyan ay laging sa ilalim ng and if. Okay? Laging sa ilalim ng and if. Ngayon, meron tayong end rito kasi pag nag-implement kayo ng looping, kailangan nyo sabihin saang part ng program babalik yung system nyo. So, sa case natin kasi, pag nag-yes, maglo-loop, tapos babalik sa simula. Kaya nandun ako naglagay ng do-while sa ibabaw. Ayun yung do-while true. Pero tandaan nyo, pag nag-do-while kayo, laging may kapartner yung and-do. Do-while, no? And-do. So, yung and-do, nangyayari yon every 6 months. Yung end-do usually nasa ilalim ng program, no? Every 6 months. Di ba? Every 6 months ang end-do. Sa Jollibee, every 4 months, di ba? No? Okay. So, end-do. After ng end-do, anong next line niya? Clear. Kaya napasin niya kanina, nung nag-no tayo,
In-execute yung else, which is exit. Tapos, lumabas sa end if. Tapos, lumabas sa end do at nag-clear ng screen. So, yan yung kabuuan ng ating end pro. So, tama siya. Tama yung program, nag-run, no? Walang error. Ibig sabihin nun, syntaxly correct. Pero, kung titignan niyo yung data natin, Control W para ma-save yung program. Kung titignan niyo yung data natin, let's say, tignan natin yung laman ng stud.dbf. So, anong active database ang naka-on? Hindi niyo makita, no? So, buksan niyo yung status bar. Set, stat, on. So, kung naka-open sa atin yung stud. Ayun, si stud. So, pag binrowse ko yan, makikita ko yung laman is stud. Enter. Ito yung laman is stud. So, tama siya, nagsisave siya. Lahat ng in-entry natin. Maliban dun sa latest, no? Hindi nakasama si Balbuena kasi naka-remarks pa yung replace natin. So, nagsisave siya. Pero kung titignan nyo yung record, yung content, kagaya nito, ni Samaritana. Ni Samarita, no? Yan ba si Samarita? At saka si SDFS. Anong pareho dyan? Pareho yung student number, di ba? Yes, sir. Which is correct or wrong? Student number is, unique yon, primary key yun. So, hindi pwedeng magkaroon ng dalawang estudyante parehong student number. Tama? Nangyayari lang yan sa sasakyan, no? Yung doble plaka. Okay? Pero in reality, hindi pwede magkaroon ng pareho. Ang question dyan, bakit inallow yung program? Yung entry na yon. So, mali na yon. Tama yung program mo, tumatakbo yung program mo, walang error, nagsisave. Pero, pinapayagan niyang magkaroon ng maling entry. Especially dun sa student number, which is your primary key. Gets? Nagis. Gets mo, Lucito? Oh. Nagis. Onti sir, onti sir. O gets onti. Tulog. Konti pa lang eh. So next, Nagis. paano natin susolusyonan yan? Kontrolin natin sa system, sa program. Dapat hindi niya i-accept yung student number na existing na doon sa database. Pwede yun. No? So, paano magiging flow ng system? Pag naglagay ka ng student number, i-check niya sa database yung existing. Pag existing, hindi niya i-allow, hindi niya papayagan. Automatic yun. Pwede niyang sabihin, invalid entry. Diba? Valid entry, existing student number. Pwede yun. Nangyayari yun, di ba? Tignan niya pag gagawa ng email address, di ba? Minsan ganun. Hindi rin na pwede, no? So, pwede yung ganung method. Hayaan natin maglagay yung student o yung user ng student number, tapos i-check niya sa database kung existing. Pag existing, sabihin ng program, invalid entry. Existing na yung student number. Pwede yung method na yun. Ano pa? Pwede rin naman automatic. Since yung ginagawa nating program is new student entry, no? Pwede natin gawan ng automatic na student number. Yung entry natin. Gagawin ni computer, gagawin ng program natin, siya nang magbibigay ng student number. Unique student number. Pwede rin yung method na yun. Hindi pa repareho. Para hindi na mag-i-encode yung user. So, anong gusto nyo gamitin? Kung kayo tatanungin, anong gusto nyo gamitin? Yung magbibigay na. Kasi ito, anong maganda? Yung first method, second method, tulog na siya, no? Tulog na si Lucito. So, anong method? Pwedeng, kung yung first method ang gagamitin, pwede yung second method. Pwede yung third method. Pwede yung fourth method. Pwede yung fifth method. Pwede yung sixth method. Pwede yung seventh method. Pwede yung eighth method. Pwede yung ninth method. Pwede yung 10th method. Pwede yung 11th method. Pwede yung 12th method. Pwede yung 13th method. Pwede yung 14th method. Pwede yung 15th method. Pwede yung 16th method. Pwede yung 17th method. Pwede yung 18th method. Pwede yung 19th method. Pwede yung 20th method. Pwede yung 21st method. Pwede yung 22nd method. Pwede yung 23rd method. Pwede yung 24th method. Pwede yung 25th method. Pwede yung 26th method. Pwede yung 27th method. Pwede yung 28th method. Pwede yung 29th method. Pwede yung 30th meth
Anong magiging drawback nun? Anong magiging problema nun? Magkakapareho. So, kasi yung first method, lalagay ako ng student number, checkin ng program sa database kung existing, pag existing, hindi tatanggapin. Yung second method, hindi na ako maglalagay ng student number, bahala na si computer ang magbigay. So, paano ngayon? Anong kaibahan nun? Anong disadvantage ng first method? Ang disadvantage ng first method, manghuhula ka ng student number. Kasi hindi mo alam yung mga available student number na wala pa dun sa database. Di ba, na-encounter niyan sa email no? Pag unang gawa niyo, ayaw niyang pumayag. Di gagawa ka naman ng bago. Sasabihin niya, ayaw niya na naman, di ba? Tapos gagawa ka ulit ng bago. Sasabihin, ayaw na naman. Hanggang sa mapilitan ka, tanggapin yung suggestion niya. No choice ka. So, yun yung drawback or disadvantage ng first method. Yung second method, wala ka ng problema. Lagay ka lang ng data, etong si computer na o yung program na ang magbibigay ng student number. So, anong gagamitin natin? Second. Kung kayo tatanungin, anong i-implement niya? Yung first, second. Second. So, yung second. So, yun ang gawin natin sa program natin. Yung second. So, kung yung second method ang gagamitin natin, no, sa program natin, so, i-modify natin, modicom, yung ating entro. Babaguhin natin yung portion dito para maging ganun ang takbo. May dadagdag. May dadagdag ka dyan. Mag-edit tayo ng program. Okay na to di ba? Kasi gusto natin i-automate yung student number. Ang question doon, saan natin i-base yung student number? Saan natin i-base yung student number na i-generate ng computer? Saan natin ibabase yung student number na i-generate ng computer? Sige, mag-usap muna kayo dyan. Iniwan pa. Meron pa natin iniwan. Nani, iniwan. Hi, sir. Hi, sir. May ka lang daw, sir, oh. Iba, sa kanila. Ang ganda to. Ayusin natin to. Ay lang naman nag-high pitch eh. Para hindi na sila pupunta rito sa basketball. Papansin eh. Oo. So, paano gagawin natin? Saan ibabase yung generation, yung pag-create ng student number? Dun sa set. So, Mag-add ka dun sa set. di ba, ano ba yung sample student number natin? ACT dash 1, 2020. kunyari, ACT dash 1 dash 2025. Pwedeng ganong format. O kunyari, 2025 dash ACT dash 1. Pwede rin yun. Or 2025 dash 1 dash ACT. So, anong preferred nyo? So, gamitin natin si 2025. 2025. Dapat pala Kamali na dalawa type ko. dapat isa pang camera para mag-switch yung camera. Isa nakaharap sa akin para dito. Tapat mo, sir. Dapat mo na lang, sir. Hindi ko magalaw baka masira Kanina lang. Sa 2020, ang format ngayon is 2025 dash course na, which is yung ACT, dash 1. Pang-ilang record. So, pang-ilang record. Okay? Pang-ilang record. So, tapat mo muna sa akin para makita nila yung pinag-uusapan. Yan ang format natin. No? Rosito. Okay? Yan ang format natin. Ang format natin will be
2025 dash ACT dash 1. So, itong 2025 is yung year. Yung year kung kailan in-entry. Dash, ito naman is yung course. Okay? Dash, ito naman yung pang-ilang record. Number of. Pang-ilang record. Doon sa database. So, kung ang database natin, pag binrowse natin ang database natin, meron akong 6 na record. Tama? Tapos nag-entry ako ng student, which is ACT. Ngayon, so ano magiging student number niya? 2025, ngayon yun. Dash ACT, ngayon yun. Kasi ACT ang course. Dash, 7. Dapat ito ang ipuproduce ng computer as student number. Paano natin gagawin ito? Okay, so balik tayo sa program. No? So ito yung ating target na mapalabas. Ito, no? So balik tayo sa program. Balik tayo sa website. At sa naka-online. Hirap na hirap na sila dito. So, ang gagawin natin, papakita ko sa inyo kung paano kukunin yung 2025. Okay? So, etong si DBase, meron siyang function na ang dinidisplay niya lang is yung year. Base dun sa current date. Anong function yun? Ang function no, ang tawag sa function na yun is year function. So, year, ang syntax, year, open parenthesis, yung date, close parenthesis. So, ibig sabihin, kung ano yung date, kung ano yung year ng date na yon, yun yung i-display niya. So, para makuha ko muna yung current date, may another function itong si DBase, yung date function. Kapag nag-execute ako ng, yung question mark para lang ma-testing, no? So, pag nag-execute ako ng date function, ang ibibigay sa akin yan, yung current date. Ayun, no? 8/7/2025. Eh, gusto ko lang kunin yung 2025. So, pwede ako mag-execute ng year function. No? Year function. Kukunin ko sa date to date. Yan. Ibig sabihin, ginamit yung year function, ginamit yung date function para makuha kayong date to date. So, ano yung date to date? Yun yung value ng date function. So, from the date to date, kukunin ko yung year function. Kaya pag in-enter ko yan, that is 2025. So, pwede natin kunin, pwede natin gamitin itong expression na ito, year, date. Yan, pwede natin gamitin yan. Na? Uy, nabuhay si Balbuena. Naglalaba yata. Ngayon, next. Yung ACT sa natin kukunin. Wala problema yun sa ACT. Kasi meron tayong entry doon na course. Tama? So, kukunin lang natin yon, didikit natin doon sa year function. So, kunyari, paano natin gagawin yan? So, kunyari, meron akong variable na kunyari, may variable akong kurso. No? Mag-declare ako ng variable kurso. Ang laman niyan ay ACT. Yan. So, pag tinignan ko yung laman ng kurso, lalabas sa ACT. Yan. Ayos, na? Eh. So, pwede ko na ngayon pagduktongin. Yung 2025 plus yung dash plus yung laman ng kurso. So, paano ko gagawin yun? So, sample natin. So, year function, nung date to day, close, tama? Tama ba? Plus ano? Yung dash.
Yung dash is a string. Kaya dapat naka-enclose yan sa string. Dash. Plus, ano? Course. Yung laman ng kurso. Course. Ano laman ng kurso? ACT nilagay ko. So, plus kurso. Pag in-enter ko yan, data type mismatch. Bakit? Kasi naggawa ako ng plus dito. Tama? Yes, sir. Pinlas ko yung date sa dash. Tama. Ano yung dash? Character numeric. Yung dash. Character ba numeric? Character, sir. Character. No? Mabuhay ka, Lucito. Galing ko. Galing ko. Next. Hindi tulog. Ngayon, itong year date, ang output niyan ay numeric. So, hindi kayo pwedeng mag-plus ng numeric at saka character. Unless pareho sila ng data type. Kaya nagkaroon ka ng data type mismatch. Dahil yung date mo is numeric, yung dash mo ay character. So, anong gagawin natin? Dapat gawin muna natin character yung numeric. Hindi naman natin pwedeng gawin numeric yung dash. Tama? So, ang tendency, gawin natin character yung numeric bago natin i-add sa dash. So, paano natin gagawin character yung numeric? Pag in-execute ko yung yan, ha? Course. So, in-execute ko yan, ang result, 2025. Ulitin natin. So, pag in-execute ko yan, ang result, 2025. Nasaan ang alignment? Sa left sa right? Nasa left. Left namin. Left. Left alignment, di ba? Nasa left ko. Left. Nasa right nyo. No? Nasa left ko. Nasa right nyo. Paano ko gagawin character yan? Ha? Paano natin gagawin character to? So, try natin gamitin yung function ng str. Tapos, i-enclose ko yung function na year. Tapos, i-enclose ko yung function na date. Close, close, close. No? Ibig sabihin, yung unang close para sa date function, yung pangalawang close para sa year function, yung pangatlong close para sa str function. Tama kaya to? Enter. Ayun, lumabas. 2025. Anong alignment? Left or right? Pag ganun. Ito ngayon ha, inaran ko yung Palep, palep, palep. inaran ko yung tong year date na to. O, nandun siya sa gilid, di ba? Yes. O, nasa ano siya? Left ko. Left align yun. Sa point of view ko. Ngayon, gagamitin ko yung str. Pag in-enter ko yan, o nasa na siya? Nasa right alignment ko na. Sa point of view ko, nasa right yan. No? Nasa right yan, ibig sabihin yung character na yan. Yes. Pag nasa left yan, numeric yan. So therefore, pwede ko palang gamitin ito. Igaganyan ko muna yung year date function ko, gagawin kong character. Tsaka ako ipa-plus yung yung dash, which is string. At ipa-plus ko rin yung kurso, which is ACT. Pag in-enter ko yan, ayun na, no? Meron na akong ACT, ay 2025-ACT. So, kailangan ko na lang kunin yung 7. Saan ko kukunin yun? So, kung titignan nyo yung database natin, merong 6. Tama? Yung 6 na yun, yun yung record number. So, may function ang database para malaman yung record number. So, ang command is recno function. Pag nag-recno ka, di-display niya yung record number. Ano lumabas? 1. Bakit?
Kasi, Rose. nasa ibabaw yung pointer ko. Yung record na pinopoint ng pointer ko, yung naka-highlight, is record number 1. Pag ibinaba ko yung ganyan, Break. at nag-recno ko, ano lumabas? 6. 6. Diba? So, okay na. Ngayon, yung 6 na yon, iduduktong natin yun sa 2025-ACT-1. Tama? So, pwede kong iduktong dito yan. O, meron na ako, di ba? Tapos, plus, gamma, another dash, kasi, ay, gamma. Ano yan? Plus, string, another dash, tapos, string. Yes, question? Wala, napindot lang. Okay? Friend niya lang. So, diyan ko ilalagay yung, ano yung sabi ko kanina? Break no. Recno function. Okay? So, anong lalabas dyan? Ha? Data type mismatch. Bakit? Kasi, yung result ng recno is, ano? Numeric. So, ano gagawin natin? Gagawin natin string ulit. No? So, gagawin ko na lang i-str ko. STR ko sino? Si recno. O di, ang habahan na. No? Pag in-enter ko yan, ibig sabihin yung value ng recno, naka-string na yon. So, pwede ko na idoktong sa string. So, pag in-enter ko yan, ayun, 6. Kaso, Hiwalay. nakalayo. Hiwalay. Bakit? Kasi numeric yan. Tignan niyo yung 2025. Ang layo din. No? Kasi numeric yun. Yung numeric, pag ginawa niyong string or character, no? Ang default niyan 9 ang width. Pag ginawa niyong character is or string yung numeric. Kaya ibig sabihin, magmula rito hanggang dito, 8 spaces yon. Kaya doon lumabas yung 6. Mula rito hanggang dito, no, 4 spaces, ay 5 spaces yon. Tsaka lang lumabas yung 2025 para sa 4 na digit. So, malayo siya. So, paano natin, tsaka na muna natin problemahin yung malayo, no? Okay. So, dapat, ang lalabas sa atin, clear muna ako para makita niyo yung screen, ha? Wala pa tayo sa program, ha? Ayan. Dapat ang lalabas sa atin, 2025-ACT-7. Hindi 6. Yung 6 is the last, record. Di ba? So, dapat 7. So, paano yan? So, ang gagawin ko dyan, bago ko i-convert into string si recno, dadagdagan ko muna siya ng isa. So, kung ang value ng recno is 6 plus 1, that is 7. Tsaka natin gagawin string. So, pag in-enter ko yan, dapat yan 2025-ACT-7. Yun na yung student number na bago. So, pag sinalpak natin sa program yan, hindi na tayo mag-entry ng student number. Ngayon, linisin muna natin kasi may mga spaces sila. Ito, tsaka ito. No? So, paano gagawin ko? So, meron tayong command na trim. All R-trim, L-trim, all-trim. Pag nag-command ka ng trim, tatanggalin niya yung spaces. Yung mga blankong space. Tatanggalin niya automatic. So, kung magtitrim ako sa year date, nasan ba yung yung year date? Nasa na yung sobrang space? Nasa left, nasa right? Sa left. Nasa left nyo. So, nasa right ko. Kasi nandito siya. Tama?
So, ano gagamitin ko? R-trim. So, try natin, no? R-trim function. Hanggang dun sa dulo. Ibig sabihin, yung result ng year date, which is numeric, to be exact 2025, tatanggalin ko ang lahat ng spaces. Saan? Sa right side. Same true with sa rec, no? No? So, mag-R-trim din ako dyan. So, R-trim, tapos, close. Okay? So, tama kaya to. Tignan natin. Ayun. Hindi, no? Kasi hindi siya sa right. Nasa left siya. Okay? So, L-trim tayo. Okay? L-trim, hindi R-trim. L-trim. Pag in-enter ko yun, ayun na. So, nakuha na natin yung 2025-ACT-7. Ngayon, itong portion na ito, isisingit natin sa program. Okay? So, babaguhin natin yun yung program natin. Modicom, ano yan? And Pro. So, hindi na tayo hihingi ng student number. Pero naka-display pa rin yung label na student number. Nandiyan pa rin siya. Pero pagdating dito, hindi tayo hihingi ng student number. Okay? Tatanggalin natin. So, i-remarks ko lang muna. Hindi ko tatanggalin sa line. Pag naka-asterisk, hindi ina-execute yun. So, tatanggalin ko muna siya. So, ibig sabihin, hindi tayo hihingi ng student number. Anong hihingin natin? Surname, F-name, BMI, and so on and so forth. No? Tapos, read. So, may laman na yung variable natin. Kailangan na natin i-generate yung student number. Okay? Paano natin i-generate yung student number? Dapat naka-active yung database. Nakukuha na natin. So, anong database yun? Stud. Okay? Pag nag-use stud ako, ang pointer niyan, nandoon sa record number 1. Kailangan ibaba natin. Paano natin ibababa yung pointer? Kunyari, nag-browse ako dyan. Let's say, nag-use stud ako. At nag-browse ako dyan. Asan yung pointer ko? Sa 1. Paano ko ibababa yan? Ang command para bumaba yung pointer, yung record pointer is go. Coordinator. Ito hamis. Hindi. Go bottom, okay? Yung sabihin, bababa mo yung pointer sa button or sa last record. Okay? So, di go, B-O-T-T-O-M. Pag in-enter ko yan, walang nangyari. Pero, logically, yung pointer bumaba dun sa last record. Kaya pag nag-browse ka, andun siya sa record number 6. Ayun o. Diba? So, pag nagkuha ka ng rec no, makukuha mo 6. So, sa program, kailangan nating i-memorize yan. Sa program, Modicom and Pro. So, dito tayo, di ba? Pag nag-use stud ako, yung pointer ko nandun sa record number 1. So, kailangan ko mag-implement ng go bottom para bumaba yung pointer ko. Double. Para bumaba yung pointer ko. Okay? Ngayon, yung pointer ko nasa record number 6. Tama? Pwede ko na ngayon kunin yung kanyang record number. No? So, this time, lalagyan na natin ng laman yung VStud, no? VStud, no? Kaya hindi ko inalis yung declaration ng variable ito. No? Hindi ko siya inalis. Kasi, lalagyan ko siya ng laman. Dito. Yung way na paglalagay natin ng laman yan is hindi through the user entry, kundi doon sa result ng execution ng expression. Okay?
So, ang magiging laman ng V studno will be equal to, yun na. Matandaan yung string natin. So, babalik tayo, no? Okay. Eto. Sisingit natin to. Yan, no? Di ba? So, isisingit natin tong line na to doon. Okay? Yan, yan. No? So, sa ulo niya na. Ha? L3 S Bebe, Ah? mo na lang, Ben. L3 S L3 S TR egg N egg no? Okay. So, balik tayo sa program. Ayan, sinaulo ko na. Saan yung program natin? L3. So, modicum ulit tayo. No? So, dito, dapat ang laman ng studno ko will be equal to L trim L3. function. Tama? Tapos, str function. Pangalawang parenthesis na yon. Tapos, year function and date function. Ang dami niya, no? 1, 2, 3, 4, no? 4 na function. So, meron kang 1, 2, 3, 4. So, yan yung para sa 2025. Plus, string na dash. Pag string, naka-enclose sa quotation. Plus, ano? Another string, hindi. Yung laman nung B-course. Kasi di ba, 2025-ACT. So, yung laman ng B-course. Yung kurso, sample variable lang natin yun. Pero sa program natin, nag-declare tayo na yung course ay pupunta o magiging content ng B-course. Ayun, no? Diba? So, kung ano man ang laman niyang pangit na yan, no? Lagay natin dito. B-course. Okay? Tama? Plus another string na dash. Plus ano? L trim. Oh. Nung str recno function. Recno function. Plus 1. Tama? Tapos close function. Tapos enter. Umaba. Mag-error yan pag niran natin. So, paano nyo Bababa. susunod niyan? Ha? Bababa mo na lang. Ay, bababa. So, pag ganyan, masyadong mahaba yung string nyo, ang the best dyan, ihihiwalay ko yung ano, Bababa mo na. yung recno function. So, ang gagawin ko, para maiwasan yung ganyang error, so, alisin ko to. Bababa. Ibababa. Alisin ko yan. Ayan na, no? Stone. So, kapos to. Kasi hanggang ano lang yan, ACT dash. Wala yung 7. Kasi hindi ko mailagay kasi sobrang haba. So, variable ko siya. Lagayin ko, mag-create ako ng parang dummy na variable. Temporary storage. So, sabihin natin itong TC. Temporary course. Okay? O sige, T-course. Yan. O T-coy. Anong gusto nyo? So, ganyan T-coy. Ayan. Okay. Anong laman ng T-coy? Ang laman ng T-coy is yung L-trim, tapos str function, tapos recno function plus 1, tapos close recno, close str, close L3. Ayun na. Tapos pagdating dito, ang gagawin ko dyan, dito, ipapress ko si Tikoy.
Yan. Kaming laman ni Tikoy. Plus Unique Tikoy. siya. Actually, pwede nyo rin gawin dito yan. No, kung gusto nyo ihiwalay ng variable to. Pwede nyo rin gawin dito yan. Sa puro variable yan lang. Sa plus Tikoy. So, okay na. Tama? Nawala. Sir, ayaw usap na naman ulit. Wait lang, dali. So, nawala. Nagalaw siguro ng mouse. Ay, nag-dig na yun. Okay na, boss. Okay na? Di ba? Hindi pa sir. Ha? Hindi pa. Meron na, ayan o. O, diba? Meron na eh. Okay na, Losito. Okay na, sir. Tapangan. Nawala ka na naman. Meron. Diba, saglit lang eh. Ayan, okay na, okay na. Okay, so ito na. Palapit lang pala. Ngayon, ang nagawin ko, na-produce ko na yung aking student number. Kailangan ko na lang i-display yung laman ng V-Studno. Saan? Sa tapat ng student number. So, anong particular row column? Saan ako nag-get ng V-Studno? Ayun o, 1619, no? So, nung nagkaroon na ng laman yung V-Studno ko, ang gagawin ko at, ano yan? 69 ba? 69. At row 6, column 19, isasay ko si V-Studno. V-Studno. Okay? So, okay na siya. Pag nasay na si V-Studno, hihingi na siya ulit ng looping. Kung add another number, so on and so forth. Tapos, i-replace na kung ano man yung laman yung V-Studno. So, kung itatry natin, Control W, tapos do and pro. Yan. So, napansin niyo, hindi siya humingi ng student number. Tama? Bibigay ko rin pangalan. No? Lagyan natin si Losito Jomari. Losito. Best friend. Losito Joma. Goma. Joma S. Joma Season. Joma 6. Taga Netherlands. Sa Dahig. Okay. Enter. So, birthday niya November 1. 2015. 25. Course. Kanyari ilalagay kong course na is ACT. So, pag-enter ko niyan, mag-error. 619 say V-Studno. Variable not found. Bakit? Cancel, Modicom, and Pro. Dito, nag-declare ako ng V-Studno. Dito, V-Studno. Dito, V-Studo. Kulang ng N. Okay. Na? So, yun yung mga cost nun, ha? Pag sinabing variable not found, check nyo maigi mga variable nyo. Yes, sir. Spelling. Spell. Ang pinakamahirap dyan, minsan, yung 0 tsaka yung O. Oh. Yes. Yun ang nakakalito, no? Anong difference ng 0 tsaka ng O? Yung 0, may tuldok na maliit sa dulo. Kaya magtatype akong 0. Ayun o, may tuldok siya, no? Okay, sir. Pero pag O lang yan, wala. Tuldok. So, ayun ang mahirap hanapin minsan, no? Lalo na pag duling ka, okay? Nadulig So, pa naman ako. So, say V-Studno. Kanina nag-error kasi nalagay ko lang Stuno. Studo, no? So, try ulit natin. I-run yung program. So, Jomari. Joma. Jameer. Sino yan? Sino yan? Jomer Season X. Yan. So, Dahig. 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 11/01/2015. Pinandigan nila. Let's say 20. Enter. ACT. Tama na kaya? Ayun, lumabas na.
ACT 2025-ACT-7. Lumayo. Bakit? Kasi, bakit siya lumayo? Bakit lumayo? Dito, no? Sorry. Dito, tinrim natin. So, naging -7. Nilagay natin kay Tikoy. So, pinasok ulit natin sa another variable. Kunyari, 7. Ginawa nating variable. Nagkaroon ng extra space. Tapos, pinasok natin sa variable ulit. Yung bagong variable, may extra space yon. Kaya sa lumayo. Sorry, titrim. No? Yung bagong pasok. Uwian na. Okay, next. So, ititrim natin. Ngayon, tignan nyo maigi kung yun ba talaga. Baka naman hindi doon. Tignan natin, ha? Ilaran ko, ha? Run natin. Wait. Tapos, ACT. Oh. Sa -7 ba? Tingin ko hindi. Tingin ko sa ACT. Ayun, no? No? Tingin ko sa ACT, hindi sa -7. Kasi nakadikit naman yung 7 sa dash eh. Kung hindi natin na-trim yung 7 nandun yan sa dulo. Kasi yung dash is a character. So, nandito sa course. No? Sa course. So, ang gawin natin, try natin i-trim yung course. Etong course na to. Tignan nyo, kasi ang course, declare niya is ilang variable. Ilang variable ang course. Sa taas, nung dineclare nyo, where is that course? Where are your course? Ayun. Ayun o, 10. Diba? Ito, 10 siya eh. Ngayon, nilagyan nyo ng laman si course. Ang laman lang nilagay nyo, 3, ACT. So, may sobra siyang 7. Napasama yung photo sa display. So, ibig sabihin, nandito kay course. Ang problema, wala dun sa tikoy. No? Yes. Nandito kay course ang problema. So, gagawin mo, ititrim mo yan. So, ano gagamitin ko? L-trim ulit. So, plus L-trim V-course. Yan. So, pag nirun natin, Ctrl W, mag-run tayo, no? Run natin si Losita. No? Tapos, Pasay, no? Pasay City. Ayan, nangyari, no? So, ACT. Pag in-enter ko yan, hindi pa rin. Ganun pa din, sir, eh. Bakit? Kasi, ano ba yung tinrim nyo? Character ba yan, numeric? Character yan eh, si course. So, nasa ng extra space? Nasa left, nasa right? Nasa right. So, instead na L3, ang gagamitin mo, R-trim. Okay? Tandaan nyo, no? Depende sa tinitrim. Pag nag-trim ka ng numeric, nasa kaliwa. Pag nag-trim ka ng character, nasa kanan. Kaya hindi talaga gagana yun. Kasi wala naman siyang space doon sa left. Ang space niya nasa right. Kaya wrong tayo. Right namin. Oo. No? So, it's your right. Okay? So, try Tama, natin. Baka naman mali sinasabi ko, no? So, Namin. yun na. Ba't ando? Wala. Daga. Napura ko ba? Nagtanda leche na. Nabura ko ba? Still no. Plus, R-trim, B-course. Tama ang gawa ko. Kasi hindi ako naglagay ng course eh. Course lang nila. Diba? Nag-enter ba ako ng course? Hindi. Oh, wala lagyan ko ha, ACT.
Oh, meron na eh. Oh. Ang galing mo, sir. Ayan, okay? Yung tinatawag na basic debugging, no? Debug. Isialapin nyo kung nasaan yung error nyo. So, AC, ayun na, nakuha na natin. Yes. So, ito ngayon, automated na yan. Ngayon, ang kailangan nyo na lang is i-emphasize. Kasi parang hindi kita sa screen, eh, no? So, pwede nyo palitan ng kulay yan. Let's say, How? Yan. kunyari, ito siya, di ba? Saan ako nag-save? Ito, no? Sa 6. Ito. So, pwede akong magpalit ng kulay, no? Ang syntax or ang function is set color to. Set color to. So, RGB lang yon. Red, green, tsaka ano, asul. Sol, sir. Sol. RGB. Asul. No? Red, green, asul. Ano ba yung asul? Blue. So, RGB siya. Pag sama-samahin nyo yun, magkakaroon ng maraming different colors yun. So, gagawin nyo, kanyari gusto kong isang i-present as red. So, set color to R. Okay. Pag nilagyan ko yan ng plus, Plus. high color yan na R. Matingkad na red. Pag walang plus, red lang. Anemic, no? Normal. Okay. Okay. Normal. Maputla yung dugo. Okay. So, lagyan natin plus. Okay. Para hindi siya anemic. Ngayon, pag gusto ko lang maging red is yung V-stud, no? This. So, dapat i-default ko yung color. Kasi pag hindi ko di-default yung color, lahat siya magiging red. So, paano natin i-default yung color? Set color to. Ibig sabihin ng back to original settings. So, dito, ginawa kong red, display ko yung stud, no? As color red, binalik yung default color. Back to original setting. Para siya lang yung mag-red. So, try natin kung gagana. Do and Pro. Let's. Si Losito, no? Losito Romari. X. Ganyan muna. Lagyan ko ng course. ACT. Pag in-enter ko yan, ayun na sa ACT. Naka-red. Yes. Kaso yung TV natin pink. Pero naka-red yan. Ngayon, try natin. Baka naman puro ACT lang ang acceptable value. So, try natin, ha? So, Para yes. siyang orange. So, Parang mahimik yun dyan. So, ayan. Maglagay ako kunyari, ano siya, BSBA. No? PSP. Pag in-enter ko yan, ayun, BSBA. That's it. So, yan yung kanyang student number. So, isi-save natin ngayon yan doon sa database. So, try natin i-save. No. Save na nga ni. So, save natin sa database. Nasaan na yun? Meron bang 2-3 dyan? Lagyan ko ng asterisk to, tignan natin kung ano mangyayari, ha? Yung R ko. Ngayon, isi-save na natin sa database. So, lagyan na natin ng, tanggalin na natin yung remarks. Magsisave na sa database siya. Tignan natin, do and pro. So, long, No. Sito, Romari, X, Pasay, City, West. Yan. Pasay City, West Park. Yan. West Park Avenue. Na. Yan. November 1, 2021. November. 10. Ang course niya, ACT. Ayun, nag-blink, no? Yun yung cost ng asterisk. Oh, nice. So, highlight asterisk. Huwag niyo i-blink lahat yan. Mga blink lahat yan. Mag-blink yung mata nyo. So, pag nag-yes ako, dapat masisave yan ito sa database. So, yes. Yes. May ilalagay ka pa ba? Yes. So, ano yung student number dapat to? Kung na-save yung dash 7. 2025. Das? ACT. 7. So, yung sinave natin, 2025-ACD-7. Kung itutuloy ko to, dapat magiging ano to, 2025- kung ano yung course, -8. Kasi may -7 na eh.
Tama? Kasi nag-plus 1 ka doon sa record. Eh, na-save natin yung dash 7. So, dapat dash 8. So, try natin, ha? Pasok natin si 26. Okay? 26 kasi. 26 others. Ano? X. Ano yan? Nasa Google Meet Street. Google Meet Street. Gumit. 11, 12, 2020, 25. Anong course? Labihin natin ACT pa rin. Iba naman. Anong gusto mo? AB normal. So, BS, BA. So, pag in-enter ko yan, dapat ang student number niyan 2025-BSBA-8. Hindi siya magda-7. Yes, sir. Kasi pang-int record na to. So, pag lumabas yun, tama yun. Ayun. Na? So, hindi na natin problem ngayon yung student number. Yes, sir. So, hindi na magkakaroon ng duplication niya. Kasi yung si computer na nagde-generate. Pag magde-generate kayo ng result or ng value, o kagaya ng student number, isusupply nyo yung algorithm, yung expression. Yung ginawa natin kanina, di ba? Susupply nyo yun. Aralin nyo, isipin nyo kung ano yung mga variable na kailangan para ma-produce yung automation. Okay? So, i-implement nyo sa program nyo, no? Lalo na yung pag-generate ng item number, yung mga maybe ano dito, inventory, no? Pag-generate ng item number. Tapos yung may sales, pag-generate ng transaction number. Yun, no? So, i-generate nyo, hindi nyo na itatay. Pag nag-no ako, mag-exit na siya. So, try natin i-no. So, no, exit. Okay? So, ano pang next? Ang ang nakikita pang next problem niyan is yung edad. Hindi tugma yung birthday doon sa age. Yes, sir. Kanina may nilagay akong November 25, 2020. Nilagay kong edad 25, which is wrong. Dahil hindi pa nagbe-birthday. So, susolve natin yun. So, gagawin natin, paglagay mo ng birthday, automatic, kukunin niya yung age, kung gaano na siya katanda. Para walang wrong entry doon sa edad. Na, next meeting yun. After that, tatapusin natin yan, next meeting, susunod na meeting, gagawin natin yung ano naman, yung entry ng ano, dalawa database natin eh, yung entry ng schedule. No? Yung program entry ng schedule. Yun naman tatapusin natin. So, hanggang dito lang muna tayo. Yes, sir.